Angeline's POV. Di ko alam anong koneksyon ni mommy at sa araw na yon nakalaya ako. Sinakay niya ako sa sasakyan pero tahimik ako at ganon din siya. Nang makarating sa tapat ng apartment, agad niyang pinigilan ang palapulsuhan ko. If you agree with me, I promise you won't leave anymore. I will claim you as my daughter, Angeline. Hayaan mo si Adi kay Zebi. Magsimula kang muli ng panibagong buhay bilang anak ko. Seryosong saad niya. Ang gandang pakinggan sa tenga, pero di na akong dating Angeline na basta na lang nahahalina. Ngumiti ako ng pilit at mahinahong inalis ang kamay niya na nakahawak sa palapulsuhan ko. Isa lang po ang mama ko. Si Nanay Sally lang po. Magalang kong bigkas bago tuluyang lumabas ng sasakyan. Mabuti na lang hindi na rin to bumaba. Hinintay ko pang makalayo ang sasakyan bago tumungo sa pinto. Ang gala ko'y walang pagsidlan. Ilang beses akong kumarap para hindi maiyak. Sabik akong mayakap muli ang anak ko, ngunit ang tuwa ko'y nabura matapos makita ang pulang sasakyan sa gilid. Di ko alam pero kilutuban ako na masama. Napabilis ang hakbang ko at agad binuksan ang pinto. Iyak ni Adi ang sumalubong sa tenga ko. Halos mapuno ako sa galit matapos makita si Daddy at Ate Sam na pilit tinihila si Adi mula kay Nadia. Tumigil na po kayo. Ayaw po sa inyo ng bata. Bakit yung kinukuha? Kidnapping to ah. Sigaw ni Nadia. Kapatid ako ng mama niya. Mas may karapatan ako mag-alaga sa kanya kesa sa'yo. Ibigay mo na sa akin ang bata. Si Ate Sam na hindi mabitawan ang braso ng anak ko. No! I want my mama, not you. Bad kayo. Mga sigaw ni Adi na lalong pumunit sa puso ko. Miss, nasa kulungan ng anak ko. Hindi na yun makakalaya. Ibigay mo na sa amin ang bata. Sige na. Si Daddy na sa paa naman ng anak ko nakahawak. Umakyat ang inis ko at agad na lumapit. Hinawi ko mga kamay nila at hinarangan ng paglapit sa anak ko. Sino may sabing ibibigay ko sa inyo ang anak ko? At sino nagsabing hindi ako makakalaya? FYI, walang ibang po pwedeng maging nanay ang anak ko, kundi ako. Ako lang ang nagduwal, kahit ako lang ang nanay. Inihingal ako patapos kong masigaw lahat ng yon. Gusto kong manakit pero ayokong makita pa yun ni Adi. Kalmadong umatras si Daddy habang si Ate Sam tumaas ang kilay. Pansamantala lang naman yung laya mo. Mas maganda. Ibigay mo na lang sa akin si Adi. Mas maaalagaan ko siya. Shut up. Malakas kong sigaw bago siya matalim-matalingnan. Walang mas may kaya mag-alaga sa kanya kundi ako. Tsaka pwede ba wag na kayo makisawsaw sa buhay ko? Tinaas ko rin ang kilay ko. Kita ko nagtiimbagang si Ate Sam ngunit inirapan ko siya bago nilingon si Nadia at inutusan na iakyat si Adi. Pwede ka sa pamilya namin kapag hinayaan mo si Adi sa ate mo anak. Mahinahong anyaya ni Daddy. Ngunit hindi na ako bulag pa sa mga ganoon. Mulat na ako, tanggap ko na sa sarili ko na si Nanay Sally ang mami ko at si Nadia lang tinuturing kong kapatid. I smile bitterly. You're 28 years late for that, Daddy. I don't need you anymore. May pamilya na ako at di ko kailangan ng authentic pero plastic. Taas na ako silang tinignan na parehong natigilan. Nilahad ang kamay ko paturo sa pinto na sinundan naman nila ng tingin. The door is open. You may leave, strangers. Si Daddy ang nakakuha ng unang gusto kong iparating. Walang sabi niyang hinila ang kamay ni Ate Sam at tinangay ito papalabas, ngunit nagpumiglas pa ito. Pagsisisihan mo to, Angeline. Hindi kibagay ni Andre, akin lang si Andre. Sigaw nito kahit papapalabas na ng bahay. Umismid ako at umirap. Sayong-sayo na. Nang wala na sila ay agad kong sinara ang pinto at napasandal doon. Bumagsak ang tingin ko sa sahig at kumuyom ang kamao. Hanggang ngayon ba naman, laging ako na lang last choice? Lahat ginagawa nila para sa prinsesa nila at laging ako na lang ba ang kawawa? Tumingala ako matapos maramdaman ang pangilid ng luha ko. Di ko halos lubos maisip na noon. Gusto nilang ipalaglag ang anak ko. Ngayon naman gusto nilang kunin para lang maging asawa ni Andre. All for Andre. Ang masamang tao na yun? Napapikit ako matapos maalala ang huling pag-uusap namin ni Andre. Nagpipigil din ako ng aking damdaming nagkakandara pa sa kanya. Ngunit ako itong pinarurusahan niya kaya't ngayon ako ang hinahabol ng problema. But no, hindi ako sira para basta nilang ibigay ang anak ko. Dahil doon napamulat ako at agad tinakbo ang hagdan. Tinungo kong kwarto at agad niyakap si Adi ng mahigpit. Dinig ko ang mahihinang hikbi nito. Shh! Dito na si Mama, baby. Hindi ka naiiwan. Love kita, ha? Mama, I'm scared. Kukunin nila ako, Mama. Ayoko. Niyakap pa ako nito ng mahigpit.
Halos magunahan ng luha ko at hindi alam ang sasabihin. Ako ang mas nasasaktan na naranasan niya ang ganito. Kung pwede lang sana hindi siya madamay ay ginawa ko na. Don't be baby. Dito lang si mama, hindi ako papayag dyan. Kay mama ka lang. Tumango-tango ito kahit umiiyak. Ngayon ko lang nakitang ganito kaiyak si Adi at pinupunit ang puso ko ng dahil doon. Di ko mapigilan ang maawa nang halos makatulugan niyang pag-iyak. Hindi ko may alis sa mahigpit itong kapit sa braso ko, tila takot bitawan ko. Sa huli, sumandal ako sa pader sa tabi niya at sinuklay ang buhok nito. So anong plano mo? Nasisiraan na ng bait ng mga magulang mo at pinag-aagawa ng anak mo. Ani Nadia na umupo sa gilid ng kama. Mabigat lamang akong bumuntong hininga. Kailangan kong kumilos, Nadia. Hindi pwedeng mauna sila sa akin na matandang Montero. Desididong bigkas ko. Buti naman naisip mo yan. Pwede nga rin yung offer ni Andre kung iisipin eh. Mas secure yon, kaso nga lang, madumi. Humawi pa ito sa dulo. Alam ko ang ginagawa ko, Nadia. Paabot naman ng phone ko, may tatawagan ako. Tumalima ito at agad inabot sa akin ang cellphone ko. Decide smart ni Angeline. Paalala pa niya. Tumango ako at binuksan ang cellphone. Hinanap sa balita ang contact sa matandang Montero at sinave sa cellphone. Halos manginig ang kamay ko sa desisyong gagawin. I hope I'm doing the right decision, I murmured as I tapped his phone number. Sa kabilang banda. Pagkatapos ang tawag na ginawa ko, halos di ako makahinga. Di ko alam kung tama ba ang desisyon ko o hindi. Ang alam ko lang, ginagawa ko to para kay Adi. Di baling masilang pride ko ang importante, kasama ko ang anak ko. Kinabukasan na una pang nagising si Adi. Pinuno nito ng hagkan ng pisngi ko at tumalon-talon pa sa kama. Mama, you're back! I miss you, Mama. Tuwang-tuwa ito, tila walang masamang nangyari sa kanya kahapon. Napangiti ako. Agad siyang marang hinila para sa yakap. Sorry, baby. Di na ulit ako mawawala sa tabi mo. Mahinang bulong ko. Masuyo kong hinagka ng noon niya na kanyang kinatigil. Nang silipin ko, seryoso na ulit ito. I understand, Mama. Nakakaintending sagot nito. I'm sorry that I'm a burden to you. Lumungkot pa ang boses nito sa dulo. Nagsalubong kilay ko at tinagustuhan na sinabi niya. Inawakan ko siya sa balikat at pinakatitigan. Naninikip ang puso ko na naiisip ito ng anak ko. Huwag mong isipin yan, Adi. Hindi ka pabigat sa akin. Hindi kailanman. Blessing ka sa buhay ko at kahit maulit pang nakaraan ko, tatanggapin ko basta sa dulo ikaw ang kasama ko. Naglumikot ang tingin nito at maliit na napayo ko. But because of me, you were in trouble. Shh, baby, don't say that. We will never be in trouble again. Inayos kong buhok niya at kinindatan para mawala ang lungkot niya. Do you wanna meet your grandpa? Mahinang tanong ko na kinalaki ng mata nito. My lolo? Really? Bumalik muli ang tuwa sa mukha niya kung kaya ganado akong tumango. Yup, let's get ready so we won't waste any time. Bumaba na ako sa kama at nilahad ang palad sa kanya. Ngunit nagdalawang isip pa siyang kunin ang kamay ko. Mama, kasama po ba ni Grandpa si Daddy? Mahinang tanong nito. Kumibit balikat ako. Yes, they lived in one mansion, baby. Why? Cause I miss Daddy. Bulong nito. Malit ako napanguso at kinuha na ang palad niya. Pagkatapos namin magayos ni Adi, nag-empake na kami. Nakasimangot si Nadia sa gilid at balak pa yata kaming pigilan kahit na suhestyon naman niya to. Sure ka bang magdadala ka ng gamit? Bakit di naman kayo tatanggapin nun? Baka nag-change mind na. Di siguradong tanong nito. Kumibit balikat ako at sinilyapan muna si Adi na naglalagay ng gamit sa maliit niyang backpack. Babalik kami dito kapag hindi kami tatanggapin. Ano pa ba ang gusto nila? Dadalhin ko na nga si Adi sa kanila eh. Girl, si Adi lang ang gusto nila, hindi ka kasali. Paalala pa nito. Namewang ako at tinaas ang aking kilay. Hindi ko papayagan yan. Bakit ba sila hahanap ng ibang nanay para sa anak ko? Umismid ako at nagpatuloy sa pag-eempake. Takot daw sila sa gold digger, biro ni Nadia. Aba, wala naman akong pakialam sa pera nila. Ama kasamang anak ko, yun ang habol ko, hindi ang yaman nila. Humagalpak ng tawa si Nadia sa pagsimangot ko. Inirapan ko siya, ngunit bandang huli siyang naghatid sa amin sa mansyon ng mga Montero. Agad din naman kaming iniwan at nauna pa yatang natakot. Tila tiniklop ang lakas na loob ko matapos matanaw ang magarang bahay na bawat detalye nagsusumigaw ng yaman. Ang gintong gate pa lamang ay agaw pansin na. Mas laro ng mismong mansyon na tila binalot din sa ginto.
Mama, this is where Daddy live? This is a castle. Si Adit nilibot ang tingin sa mansyon. Yes, baby. Hawak kang mabuti sa akin. May tatawagan lang ako. Hinanap ko ang cellphone sa shoulder bag ko at agad tinipa ang pangalan ni Andre. We're here. Don't make us wait. You offered this deal and now you don't even show up? Yun ay dahil bumaba ako sa iyong apartment para sunduin kayong dalawa. Ngunit pagkatapos narito ka? Sarkastikong sagot niya. Pareho kaming natigilan ni Adi sa boses nito mula sa likod. Agad kong naibaba ang telepono at napalingon sa kanya. Inipa siyang nakasandal sa hood ng sasakyan niya na hindi namin narinig kanina. Pinirmi ko ang labi at umirap. Wala kang sinabing susundin mo kami. Ano bang mali ko na nag-iisip ka rin pala at hindi tawag ng laman ang inaatupag mo? Pabalang kong sagot. Maliit siyang napanguso at baliwalang humakbang. Ngumiti pa siya matapos masalubong ang tingin nila ni Adi. Daddy, I miss you. Sigaw ni Adi at talagang niyakap pa siya. Agad niyang binuhat ng bata at tinagkan sa noo. Pagkaraay nilingon ako at maging mga bagahe sa gilid ko. So I guess you've really made up your mind. He smirked as he walked closer to me. Napanunok ako at napaatras matapos sumikot ang braso niya sa bewang ko. Buhat niya sa isang braso si Adi habang hawak naman ng kabila niyang braso ang bewang ko. Don't worry. You will never regret this decision. I will make sure you'll experience the best as my bed warmer, sweet Angeline. Mahinang bulong niya habang sexing kagat-kagat ang tenga ko. Pumikit ako na mariin. Di ko lubos maisip na binibenta ko ang kaluluwa ko sa masamang lalaking ito na nagngangalang Andre. Sa kabilang banda, kung anong ganda sa labas, mas maganda sa loob ang mansyon. Kumikinang bawat mebles at base. Ni ang mga sofa'y katatakutan mong upuan sa sobrang linis. Tingin ko ramdam din ni Adi yon kung kahit mahigpit ang kapit niya sa kamay ko. Ni hindi siya naglumikot at nanatili lang sa tabi ko. Sit down first. Kukuha lang ako ng makakain ninyo. Anito bago tumalikod ngunit maagap ang lumitaw na katulong. Sir, ako na po. No, I can manage. Just do something else and ask someone to bring their tears to the master's bedroom and to Adi's room. Malamig na utos nito. Ako ang mas nahihiya para sa katulong na napayo ko. Tumalima ito at sa tingin ko naghahanap ng mauutusan. Nang mawala ng presensya ni Andre, hindi na rin ako umupo pa sa sofa. Pareho kami ni Adi na tahimik at nililibot ang tingin sa mansyon. Hinahanap ko rin ang matandang Montero pero mukhang wala ito rito. Mama, are we gonna live here? Mahinang tanong ni Adi. Yes, why? Ayaw mo ba rito? Not that. It's fun and looks so comfortable, but I'm afraid I might break the display and get scolded afterwards. Sinulyapan pa ang bawat babasaging nasa gilid at divider. Mahina akong tumawa. You don't have to. Pagagalitan ko ang daddy mo kapag pinagalitan ka niya. You are my Adi. Wala silang karapatan pagalitan ka. Masuyo kong paalala. But mama, when I am at fault, I will accept my punishment. Napataas ang kilay ko, ngunit natuwa rin dahil doon. Di ko lubos maisip na ganito talaga mag-isip si Adi. Sure, so you better be careful then, hamon ko. Maliit itong ngumiti. Of course, mama. Nagkatinginan kami at kalaunan nagkatawanan. Mahina ko pa siyang kirilite, ngunit pareho kaming natigil sa pagtawa matapos marinig ang paglapag ng kung anong bagay sa mesa. Didn't I told you to sit down? May konting inis na tanong pa nito. Agad akong napatayo at nabuhat si Adi, pero agad din umupo sa sofa para lang hindi mas lalo magalit si Andre. Daddy, why is your house so big? Di mapigilang tanong ni Adi. This is big? Kunwari hindi to naniniwala. Umupo to sa kabilang gilid ni Adi. Yes, like it will take a day before I can tour this all around. Mahinang natawa si Andre bago inabutan ng baso ng juice ang anak. Sure, I will tour you around tomorrow. Not today because your mama and I have something to talk about. Seryosong saad nito. Sinulyapan ako nito na makahulugan, kasabay ng pag-abot niya sa baso ng juice sa akin. Nanginig ang kamay ko nang kunin yon, halos matapon pa. Loosen up, sweetie. Masama ako siyang tinignan at agad uminom sa juice para lang kumalma ako. What, daddy? Kakagatin mo si mama? Naguguluhang tanong ni Adi at muntikan ko ng kinaismed. Imbes kabahan si Andre, humalakak pa ito. Ginulo ang buhok ng anak. No, buddy, that's not what I meant. Let's just say that I bite. A big bite. Kumindat to bagong umisi. Huh? So you will hurt mama. I won't allow that. May bagsik na tanong ni Adi.
Nawala ang ngisi ni Andre habang ako na may napangiti. That's my boy. What? Awang ang labing tanong ni Andre. When you grow old and meet different girls, you will know what I mean. And I will always be here if you need advice about this matter, buddy. Ngumisi ito at muli ginulo ang buhok ni Adi. Namilog ang mga mata ko at pasimple siyang sinipa sa paa. Mabilis ko rin tinakpan ang tenga ni Adi upang hindi nito marinig ang sasabihin ko. Stop teaching Adi things he shouldn't know. He will be a gentleman and not a man like you. May diing bigkas ko. Naging seryoso ang magkabilang kulay nitong mata at umigting ang panga. Tila hindi nagustuhan ang sinabi ko. Kung ganon, tinapatan ko ang titig niya. Nagbukas-sara ang labi nito ngunit bago pa siya makapagsalita, bumalik na ang katulong na may kasamang dalawang lalaki na tingin ko trabahador din nila. Tinariming muli ni Andre ang labi at binigay ang atensyon kay Adi. Halika, buddy. I will show you your room. Kaagad niya akong binuhat. I have my own room, Daddy. Yes, kiddo. That will be your room and you can ask any design you want. Ganadong sagot nito bago humakbang. Akala ko aakit na sila sa hagdan at susunod sa dalawang lalaki may bitbit na mga gamit, ngunit hindi. Tumigil si Andre at agad akong sinulyapan mula sa likod. Are you gonna sit there all day? He sarcastically asked.